Huwag niyo nang itago ang katotohanan. Ang asawa ko, ang babaeng akala ninyo ay huwaran ay isang magnanakaw. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng kanilang mansyon, tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng karangyaan ng gabing iyon. Sa kabilang dulo ng entablado nakatayo si Winona, suot ang kanyang pinakamagandang puting Filipiniana na may borda ng mga bulaklak na gawa sa perlas. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang three-tiered cake na siya mismo ang nag-bake sa loob ng 3 araw na walang tulog. Ang bawat disenyo ng icing ay simbolo ng 18 taon ng kanilang pagsasama, mga taon ng pagtitiis, pag-aalaga at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Napatigil ang musika. Ang tawanan ng mga bisita ay napalitan ng nakakangilong katahimikan. Ang mga ilaw na kanina ay nagbibigay ng mainit na kislap ay tila naging mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Naramdaman ni Winona ang init ng bagong lutong cake sa kanyang mga palad, ang parehong mga palad na may mga paltos pa mula sa mainit na hurno, dahil gusto niyang maging perpekto ang sorpresang ito para sa kaarawan niya at sa kanilang anibersaryo. Alejandro, anong sinasabi mo? Ang mahinang tanong ni Winona ay halos hindi marinig, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay sapat na upang madama ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Hindi siya sinagot ng asawa. Sa halip, itinuro ni Alejandro ang malaking screen sa likod kung saan biglang lumitaw ang mga dokumento ng bangko at mga larawan ng isang lalaking hindi niya kilala. Ginamit mo ang foundation para sa sarili mong luho, Winona. Kasama ang lalaking ito. Akala ko ba ay para sa mga mahihirap ang lahat ng pagod mo? Iyon pala, itinatago mo ang lahat ng dumi sa likod ng iyong banal na mukha. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa paligid. Nakita ni Winona ang kanyang mga kaibigan, ang mga tinatawag na marites ng alta sosyedad, na mabilis na inilabas ang kanilang mga mamahaling cellphone upang kunan ng video ang kanyang kahihiyan. Ang bawat flash ng camera ay tila isang sampal na tumatama sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bigat ng cake sa kanyang mga kamay ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw habang pinapanood ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay na unti-unting binababoy ang kanyang dangal sa harap ng lahat. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Winona. Dagdag ni Alejandro, ang boses ay puno ng mapait na panunuya habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang pangalan ko, ang yaman ko, ang tiwala ko. Pero ganito ang isasagot mo sa akin, nakakahiya ka. Tumingin si Winona sa direksyon ng kanyang biyenan, si Doña Remedios. Inasahan niyang makakakita siya ng kahit kaunting awa o pagtatanggol, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang malamig at mapanghamak na titig ng matanda. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito ang hapdi ng sugat, kundi ang hapdi ng pagkakaalam na ang buong pamilyang pinagsilbihan niya ay handa siyang itapon sa apoy upang iligtas ang kanilang sarili. Naramdaman ni Winona ang unti-unting pagtulo ng isang butil ng pawis sa kanyang noo, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang paligid ay nagsimulang maging malabo. Ang tanging malinaw na nakikita niya ay ang mapanirang ngiti ni Alejandro, isang ngiting hindi niya akalaing makikita sa mukha ng ama ng kanyang anak. Binitawan ni Winona ang kanyang pagkakahawak sa cake. Ang dahan-dahang pagbagsak nito sa sahig ay hindi lumikha ng malakas na ingay, kundi isang mapurol na tunog ng pagkawasak, parang ang kanyang sariling puso na nabiyak at kumalat sa maruming sahig. Ang puting icing ay humalo sa alikabok, tila ang kanyang kalinisan na dinungisan ng mga kasinungalingang hindi niya kayang pigilan. Bakit, Alejandro? Ang bulong ni Winona ay hindi para sa mga bisita, kundi para sa sarili niya. Sa kailaliman ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Sapat na ba ang 18 taon ng pagiging martir para bayaran ang kasalanang hindi niya kailanman ginawa? O ito na ang simula ng kanyang paglalaho sa dilim ng isang sumpa na tinatawag nilang pamilya? Tumalikod si Alejandro. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng bulwagan, isang reynang nawalan ng korona, at tanging ang kanyang sariling anino ang natitirang kakampi. Nanatili siyang tahimik, ang likod ay tuwid pa rin sa kabila ng bigat ng kahihiyan,
habang ang lamig ng aircon ay tila tumatagos sa kanyang buto. Nagpapaalala sa kanya na ang gabing ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig kundi tungkol sa kaligtasan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga De Vega sa pamamagitan ng pag-iyak. Ang luha ay para lamang sa mga mahihina, at sa pamilyang ito wala kaming puwang para sa kahinaan. Ang boses ni Doña Remedios ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang library. Nakaupo ang matanda sa kanyang mataas na silya. Ang mga kamay na puno ng mamahaling hiyas ay nakapatong sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na nara. Sa harap niya nakatayo si Winona. Ang puting damit ay may bahid pa ng frosting mula sa cake na nayurakan kanina. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang pagkatao, sadyang idinidiin sa mga bahaging pinakamasakit. Mama, alam niyo ang totoo. Ang panginginig ng boses ni Winona ay sinikap niyang itago sa likod ng isang malalim na hininga. Hindi ko kayang nakawin ang pera ng foundation. Alam niyo kung gaano ko kamahal ang mga batang tinutulungan natin. Si Alejandro ang may pakana ng lahat ng ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Remedios. Hindi siya nagulat, hindi siya nagalit. Sa halip dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Winona, ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng ingay sa makapal na alpombra. Alam ko, Winona, alam ko na ang asawa mo ang kumuha ng pera para sa kanyang munting paraiso sa Boracay, kasama ang babaeng iyon. Alam ko ang bawat sentimong nawala. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Ang katotohanang matagal na niyang hinala ay kinumpirma ng mismong ina ng lalaking nagtaksil sa kanya. Kung alam niyo pala, bakit niyo hinayaang mangyari ito? Bakit niyo ako hinayaang ipahiya sa harap ng lahat ng tao? Dahil kailangan ng pamilyang ito ng isang scapegoat at ikaw ang pinakaangkop para sa papel na iyon. Ang sagot ni Remedios, habang hinahawakan ang baba ni Winona, pinipilit itong tumingin sa kanya ng diretso. Si Alejandro ang mukha ng aming negosyo. Kapag siya ang bumagsak, babagsak ang buong De Vega. Pero ikaw ay isang asawa lamang. Isang dekorasyon na madaling palitan. Isipin mo ang hiya na dinala mo sa amin, Winona. Isipin mo ang magiging tingin ng mga tao kay Clara. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Winona. Ang kanyang puso na kanina padurog ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na tinatawag na anak ng isang kriminal? Gusto mo bang mawala sa kanya ang lahat ng marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon? Ang boses ni Remedios ay naging malambot ngunit puno ng lason. Be a martyr for your daughter, Winona. Tanggapin mo ang kasalanan, manahimik ka, at ipinapangako ko mananatili ka sa bahay na ito bilang asawa ni Alejandro sa papel man lang. Hindi ka namin itatapon sa kalye. Isang dokumento ang inilapag ng matanda sa mesa. Isang affidavit of confession. Ang bawat letra doon ay tila mga uod na gumagapang sa paningin ni Winona. Ang kanyang kamay ay kusang lumapit sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Sa isang sandali ng kakaibang tapang lumapit si Winona sa kanyang biyenan. Sa halip na sumigaw o lumuhod, dahan-dahan niyang inayos ang medyo tabing na kwelyo ng mamahaling blusa ni Doña Remedios. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng matanda, isang ugnayang puno ng pait at nakakabinging puot. Opo, Mama, ang bulong ni Winona, ang kanyang mga mata ay blanco, ngunit puno ng isang madilim na determination. Ang opo na iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang lihim na panunumpa. Isang huling paggalang bago ang tuluyang pagputol ng ugnayan. Hindi napansin ni Doña Remedios ang maliit na itim na aparato na nakatago sa ilalim ng gilid ng mesa. Ang pulang ilaw nito ay tila isang munting mata na saksi sa lahat ng katotohanang ibinulgar sa silid na iyon. Ang bawat salita, ang bawat pag-amin ay naging bahagi na ng isang sandatang hindi pa nila alam na hawak na ni Winona. Good girl, ang nakakainsultong papuri ni Remedios habang iniabot ang isang gintong pluma. Gawin mo ito para sa kinabukasan ng apo ko. Huwag mo nang hintayin na magbago ang isip ko. Tumingin si Winona sa pluma pagkatapos ay sa pintuan, kung saan alam niyang mahimbing na natutulog si Clara, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Naramdaman niya ang lamig ng pluma sa kanyang mga daliri, tila isang kutsilyong handang dumanak ng sarili niyang dugo.
Pirmahan mo ito, Winona. Ang huling babala ni Doña Remedios, ang boses, ay muling naging matigas at walang bahid ng emosyon. Pirmahan mo ito ngayon din, o tinitiyak ko sa iyo hindi mo na muling makikita si Clara. Ipapadala ko siya sa ibang bansa at hinding-hindi mo na malalaman kung nasaan siya. Pipili ka ang iyong dangal o ang iyong anak. Ang bawat kaskas ng basahan sa sahig ay tila isang hiwa sa sariling puso ni Winona. Sa gitna ng dilim sa kusina, tanging ang maliit na ilaw sa ibabaw ng lababo ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang nag-iisang figura. Nakaluhod siya, pilit na binubura ang mantsa ng icing at ang natirang pira-piraso ng cake na kanina lang ay simbolo ng kanyang pag-ibig. Ang amoy ng matamis na vanilla ay humalo sa matapang na amoy ng chlorine, isang kombinasyong nakakahilo at nakakasuka. Tila ang kanyang buhay na unti-unting nilalason ng katotohanan. Ihatama na yan, ako na ang tatapos niyan. Isang mainit na kamay ang pumatong sa balikat ni Winona. Si Yaya Loring ang matandang nanilbihan sa pamilya bago pa man siya dumating ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mukha ng matanda ay puno ng pait at habag ang kanyang mga mata ay basang-basa rin ng luha na tila siya ang nakaranas ng kahihiyan sa bulwagan. Yaya, kailangang malinis ito. Ang mahinang tugon ni Winona hindi tinitingnan ng matanda. Kailangang walang matirang dumi. Kapag malinis na ang sahig, baka sakaling malinis din ang tingin nila sa akin. Binitawan ni Yaya Loring ang hawak na tsaa at dahan-dahang lumuhod sa tabi ni Winona. Kinuha niya ang basahan mula sa nanginginig na mga kamay ng kanyang alaga at hinawakan ang mga ito ng mahigpit. Ang mga palad ni Yaya Loring ay magaspang puno ng kalyo mula sa dekada ng pagtatrabaho, ngunit para kay Winona, iyon ang pinakamalambot na bagay sa mundo sa sandaling iyon. Ang paghaplos ng matanda sa kanyang magaspang na kamay ay tila isang tahimik na kumpisal na hindi siya nag-iisa sa kanyang pagdurusa. Wala kang kasalanan, Winona. Nakita ko ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. Ang bulong ni Yaya Loring, ang boses ay puno ng panginginig. Naisandal ni Winona ang kanyang noo sa balikat ng matanda. Doon sa pagitan ng mga kaldero at hurno sa lugar kung saan siya laging nagtatago upang maging perpektong asawa, ay doon lamang siya nakaramdam ng kaligtasan. Naalala niya ang 18 taon ng kanyang pagsasakripisyo. Ang mga gabing hindi siya natutulog upang tapusin ang mga financial reports ni Alejandro. Ang mga pagkakataong pinagtabuyan niya ang sariling pamilya dahil ayaw ni Doña Remedios ng dugong mahirap sa kanilang mansyon. Lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap. Ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig ang mabibigat at pasuray-suray na hakbang patungo sa kusina. Pumasok si Alejandro, ang kanyang tuksedo ay gusot na, at ang amoy ng alak ay umaalingasaw mula sa kanyang katawan. Tumawa siya nang makita si Winona na nakaluhod pa rin sa sahig. "Look at you, Winona. Bagay na bagay sa iyo ang posisyong iyan," ang mapanuyang sabi ni Alejandro habang sumasandal sa pinto. "Isa ka lang namang glorified maid dito. Diba you're pathetic? Akala mo ba ay talagang maniniwala ang mga tao sa iyo? Kahit lumuhod ka pa sa harap ng lahat, wala kang halaga kung wala ang pangalan ko." Hindi kumibo si Winona. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basahang hawak niya. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang latay, ngunit sa halip na sumigaw, mas pinili niyang lunukin ang pait. "Why are you so quiet? Napirmahan mo na ang dokumento?" Diba, dagdag ni Alejandro dahan-dahang lumalapit at pilit na itinataas ang mukha ni Winona gamit ang kanyang sapatos. "Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng allowance habang nakakulong ka sa bahay na ito. Just make sure na hindi ko makikita ang pagmumukha mo kapag dumating ang mga bisita ko. You're a stain on this family, Winona. Isang mantsa na hindi ko na kayang labhan." Matapos ang kanyang mga mapang-aping salita, tinalikuran sila ni Alejandro habang humahalakhak. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin. Nang makaalis ang asawa, dahan-dahang tumayo si Winona. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang nagulo na buhok at kinuha ang kanyang baso ng tsaa na dinala ni Yaya Loring. Uminom siya ng isang lagok, ang init nito ay tila nagbigay ng lakas sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang maramdaman ang vibration ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Tumingin siya sa relo sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Sa oras na ito, ang buong mundo ay natutulog, ngunit para kay Winona,
ang totoong buhay ay nagsisimula pa lamang. Maingat siyang lumabas ng kusina at pumunta sa madilim na garden malayo sa mga CCTV na pinagawa ni Doña Remedios. Inilabas niya ang kanyang cellphone at pinindot ang nag-iisang number na matagal na niyang itinatago. Nagawa ko na. Nakuha ko na ang pirma ni Doña Remedios sa kasunduan ng restaurant, ang mahinang sabi ni Winona sa kabilang linya. Pero kailangan nating bilisan. Nag-iba ang ihip ng hangin. Kailangan ko na siyang mahanap bago pa ako tuluyang ibaon ni Alejandro sa kasinungalingang ito. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya sa kabilang linya bago sumagot ang isang pamilyar na boses ng lalaki. Mag-ingat ka, Winona. Ang laro mo ay parang naglalakad sa manipis na yelo. Isang maling hakbang at pareho tayong lulubog. Ipinikit ni Winona ang kanyang mga mata, dinarama ang lamig ng hangin sa madaling araw. Sa kanyang isip muling bumalik ang imahe ni Alejandro at Doña Remedios, ang mga taong nag-akalang kontrolado nila ang kanyang kapalaran. Hindi nila alam na ang bawat patak ng luha niya kanina ay may katumbas na presyong pagbabayaran nila sa lalong madaling panahon. Hindi mo kailangang maging martir para sa taong matagal ka nang pinatay sa loob ng kanyang isip. Ang mga salitang iyon ni Attorney Mateo ang paulit-ulit na humahaplos sa pandinig ni Winona habang nakatitig siya sa madilim na kawalan ng kanilang garden. Tila bumalik ang kanyang gunita 6 na buwan na ang nakalilipas sa loob ng isang lumang simbahan sa Intramuros, kung saan ang amoy ng insenso at lumang kahoy ay tila nagbibigay ng proteksyon sa kanilang lihim na pagtatagpo. Noon hindi pa ganito kalamig ang puso ni Winona. Noon naniniwala pa siya na ang pag-ibig ay sapat na upang baguhin ang isang tao. Ngunit sa harap niya inilatag ni Mateo ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyon sa bangko, mga resibo ng mamahaling alahas na hindi naman napunta sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga larawan ni Alejandro na masayang nakayakap sa isang babaeng mas bata, mas masayahin, at halatang hindi pasan ang bigat ng mundo. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Ang tanong ni Winona noon, ang kanyang boses ay halos mapatid sa sobrang sakit. Bakit mo sinisira ang kaisa-isang bagay na pinanghahawakan ko? Hindi ko sinisira ang buhay mo, Winona. Ipinapakita ko lang sa'yo na ang bahay na tinitirhan mo ay gawa sa marupok na baraha. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata, ay walang halong biro. Si Alejandro ay hindi lang nagtataksil sa'yo bilang asawa. Ninanakawan niya ang sarili niyang kumpanya at ikaw ang nakapirma sa lahat ng dokumentong iyon bilang treasurer. Kapag pumutok ang balita, ikaw ang unang makukulong, hindi siya. Naramdaman ni Winona ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng 6 na buwang iyon, tinuruan siya ni Mateo kung paano maging isang alpha survivor. Tinuruan siya nito kung paano itago ang galit sa likod ng isang matatamis na ngiti, kung paano maging bingi sa mga masasakit na salita, at kung paano dahan-dahang ilipat ang mga asset ng De Vega sa isang trust fund na hindi mahahawakan ni Alejandro o ni Doña Remedios. Kailangan mong maging biktima sa paningin nila, Winona. Ang payo ni Mateo habang pinapanood siyang manginig. Hayaan mo silang isipin na kontrolado ka nila. Hayaan mo silang ipahiya ka. Dahil sa sandaling isipin nilang panalo na sila, doon mo sila tatalunin. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang mahinang pagtunog ng message sa kanyang cellphone. Mula ito kay Mateo, isang maikling mensahe na tila isang hudyat ng pagsisimula ng gera. The stage is set. Huwag kang kukurap. Ipinikit ni Winona ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang golden moment kanina sa library, ang pag-aayos niya ng kwelyo ni Doña Remedios habang sinasabi ang opo. Hindi iyon pagpapasailalim kundi isang huling pagbendisyon sa isang ugnayang matagal na niyang winakasan sa kanyang puso. Ang pagkakabit ng 2 piraso ng punit na dokumento sa kanyang isip ay tila ang pagkakabuo ng kanyang sariling pagkatao na dati ay pira-piraso. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at lumingon sa mansyon na tila isang malaking hawla. Alam niyang sa loob ng ilang araw ang lahat ng rangya at kinang ng pamilya De Vega ay magiging abo na lamang. Ngunit bago pa siya makahakbang pabalik sa loob, isang anino ang humarang sa liwanag ng buwan. Nanigas ang buong katawan ni Winona nang makita si Alejandro na nakasandal sa hamba ng pinto, hawak ang isang baso ng alak.
Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspetsa, tila sinusubukang basahin ang bawat emosyon sa mukha ng kanyang asawa. Sino ang kausap mo sa telepono, Winona? Ang tanong ni Alejandro. Ang boses ay puno ng panganib. Sino ang tinatawagan mo sa ganitong oras ng madaling araw? Huwag mong sabihing naghahanap ka na ng tagapagtanggol. Pagkatapos mo kaming nakawan, dahan-dahang ibinaba ni Winona ang kanyang kamay sa bulsa, mahigpit na hinahawakan ang kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kasing lamig ng gabi. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan bago ko pa makalimutang babae ka at asawa kita. Huwag mo akong gawing tanga, Winona. Ang sigaw ni Alejandro ay tila isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Mabilis niyang hinablot ang braso ni Winona, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa malambot na balat nito, isang marahas na paalala ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa halip na manginig o magmakaawa, na natiling diretso ang tingin ni Winona. Ang kanyang katawan ay nanigas hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Dahan-dahang ibinaba ni Winona ang kanyang kamay at iniharap ang screen ng telepono kay Alejandro. Ang makikita lamang doon ay ang listahan ng mga recipe at inventory ng restaurant na matagal na niyang pinamamahalaan sa likod ng mga anino. Inventory lang ito, Alejandro. Kahit itatapon mo ako sa kulungan, kailangan pa rin kumain ng mga tao sa De Vega Restaurants bukas, hindi ba? O gusto mong pati ang huling natitirang dangal ng negosyo nyo ay madamay sa iskandalong ginawa mo? Nabitawan ni Alejandro ang braso niya, ang kanyang mukha ay namula sa pagkapahiya at galit. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa negosyo. Bukas na bukas din pipirmahan mo ang pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng pera. Yun ang usapan niyo ni Mama. Di ba isang pirma at mananatili kang De Vega sa paningin ng mundo? Huminga ng malalim si Winona. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang braso, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang bawat segundo sa bahay na ito ay unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malayo sa mga rosas na siya mismo ang nagtanim na ngayoy tila mga patak ng dugo sa dilim ng hardin. Pipirma ako, Alejandro. Ang malamig na panimula ni Winona. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, parang isang makinaryang nawalan ng langis. Pero hindi libre ang aking pananahimik. Hindi sapat ang pananatili sa bahay na ito. Gusto ko ang De Vega Restaurants. Lahat ng sangay nito. Gusto ko ilipat mo sa pangalan ko ang buong pagmamay-ari bago matuyo ang tinta ng aking pag-amin. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Alejandro. Isang tunog na puno ng pangungutya. Nagpapatawa ka ba? Ang De Vega Restaurants ang bumubuhay sa pamilyang ito. At sa tingin mo ibibigay ko yan sa isang kriminal na tulad mo? Kriminal na ako sa paningin ng lahat. Di ba yun ang gusto nyo? Ang mabilis na sagot ni Winona, dahan-dahang lumalapit sa asawa hanggang sa maramdaman niya ang amoy ng alak mula rito. Isipin mo ito, Alejandro. Kapag nakuha ko ang mga restaurant, magkakaroon ako ng dahilan para manahimik. Magmumukha itong settlement sa ating dalawa. At higit sa lahat, mawawala ang atensyon ng media sa iyo. Makakapunta ka sa Boracay kasama ang babae mo nang walang iniisip na asawang nanggugulo. Hindi ba't yun ang kalayaang matagal mo nang hinahangad? Sandaling natahimik si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Winona, naghahanap ng anumang senyales ng panlilinlang. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang isang babaeng tila nawalan na ng pag-asa, isang asawang desperadong kumapit sa natitirang piraso ng kanyang buhay. Sa isip ni Alejandro, ang mga restaurant ay maliit na sakripisyo lamang kumpara sa kalayaang makasama ang kanyang kabit at ang kaligtasan mula sa kulungan. Fine, you want those dying restaurants, sayo na ang mapait na pagsuko ni Alejandro. But remember this, Winona. Sa oras na mapirmahan mo ang pag-amin, wala ka nang balik sa pamilyang ito. Magiging tauhan ka na lang namin na may hawak ng mga kusina. You will be a ghost in your own home. Hindi sumagot si Winona. Pinanood niya ang pag-alis ni Alejandro patungo sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Nang muling mapag-isa, inilabas ni Winona ang isang maliit na folder mula sa loob ng kanyang apron. Isang dokumentong matagal nang inihanda ni Mateo. Hindi lang ito basta paglilipat ng ari-arian. Ito ang unang hakbang ng kanyang muling pagsilang.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa papel ni Nanamnam. Ang gaspang nito ang unang piraso ng kanyang bagong buhay. Hindi ako magiging multo, Alejandro, ang bulong ni Winona sa hangin. Dahil kapag natapos na ang lahat kayo, ang maiiwang naghahanap sa kaluluwang matagal niyo nang pinatay. Ngunit sa gitna ng kanyang panandaliang tagumpay, isang anino ang gumalaw sa bintana ng ikalawang palapag. Si Clara. Ang kanyang anak ay nakatayo doon, nakatingin sa kanya ng may mga matang puno ng kalituhan at sakit. Nakita ba nito ang lahat? Narinig ba nito ang kasunduan sa impyerno na kapapasok lang ng kanyang ina? Huwag mo na akong hawakan. Baka mamaya pati ako mawalan ng gamit. Ng mga salitang iyon ni Clara ay tila isang malalamig na patak ng asidong tumama sa puso ni Winona. Nakatayo ang mag-ina sa tapat ng pintuan ng kwarto ng dalaga. Akmang aayusin sana ni Winona ang nagulong buhok ng anak, isang gawi na 17 taon niyang ginagawa tuwing gabi, ngunit mabilis na umiwas si Clara. Ang mga mata ng kanyang anak na dati ay puno ng paghanga at ningning ngayon ay may bahid na ng laso ng pagdududa at matinding pait. Naiwang nakataas ang kamay ni Winona sa hangin nanginginig at tila nawalan ng saysay. Sa loob ng mansyong ito, ang bawat sulok ay tila naging isang malawak at madilim na karagatan na naghihiwalay sa kanya sa kaisa-isang tao na dahilan ng kanyang paghinga. Clara, anak, makinig ka. Ang pagsusumamo ni Winona ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa sobrang sikip ng kanyang dibdib. Narinig ko kayo ni Papa sa garden, ma. Putol ni Clara, ang kanyang boses ay matigas at walang emosyon. Narinig ko ang tungkol sa mga restaurant. Ipinagpalit mo ang dangal natin para sa mga gusaling iyon. Ganon ka ba kadesperado sa pera? Hindi nakasagot si Winona. Gusto niyang isigaw ang katotohanan, gusto niyang sabihing ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng anak, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Ang bawat salita ay nakabara dahil alam niyang sa sandaling magsalita siya, maaaring masira ang plano at tuluyan silang malunod ni Clara sa galit ng mga De Vega. Pumasok si Clara sa kanyang kwarto at marahang isinara ang pinto. Walang malakas na tunog, ngunit ang bawat pag-ikot ng lock ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang ugnayan. Naiwang mag-isa si Winona sa madilim na pasilyo. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang buhay na nilalang na bumabalot sa kanya, sumasakal sa bawat alaala ng tawanan at saya na dati ay nagpuno sa bahay na ito. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na dumadampi sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na sa gabing ito, siya ay isa ng estranghero sa sarili niyang tahanan. Kinaumagahan ang pagtrato sa kanya ay mas malala pa sa isang kriminal. Habang bumababa siya ng hagdan, ang mga katulong na dati ay yumuyuko at bumabati sa kanya ay biglang nagkakaroon ng mga gawaing malayo sa kanya. Ang mga bulong ay tumitigil tuwing dadaan siya, napapalitan ng isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Sa hapagkainan, nakaupo si Alejandro at Doña Remedios. Ang bakanting upuan sa tapat ni Alejandro ay tila isang lantarang insulto. Ang pagkain ay nakahain, ngunit walang plato para kay Winona. Loring, dalhin mo ang pagkain ng bisita natin sa kanyang kwarto. Ang utos ni Alejandro habang hindi man lang tumitingin sa asawa. Ang salitang bisita ay binigkas niya nang may kasamang panunuya, tinitiyak na bawat letra ay tumatagos sa pandinig ni Winona. Hindi nararapat na ang isang katulad niya ay sumasabay sa amin sa hapag. Baka mawalan pa kami ng gana. Nanatiling nakatayo si Winona sa gilid, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng porselana. Nakita niya ang marahang pagluha ni Yaya Loring habang inilalagay ang isang pirasong tinapay at kape sa isang tray. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, napansin ni Winona ang isang hibla ng sinulid na nakalawit sa uniforme ni Clara, nakakababa pa lamang para pumasok sa eskwelahan. Kahit na alam niyang itataboy siya, dahan-dahang lumapit si Winona. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang pinutol ang sinulid ng hindi dumadampi sa balat ng anak. Isang maliit at invisible na pagkilos ng pagmamahal, isang huling hibla ng kanyang pagiging ina na pilit niyang pinanghahawakan sa gitna ng unos. Hindi siya tiningnan ni Clara. Nilagpasan siya nito na tila ba isa lamang siyang anino, isang multo
na matagal nang pumanaw. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig ang matalim na boses ni Doña Remedios. Masanay ka na, Winona. Ito ang presyo ng iyong katahimikan. Magiging multo ka sa bahay na ito hanggang sa mabulok ang iyong pangalan sa mga pahayagan. Habang paakyat si Winona sa kanyang kwarto, pasa ng tray ng kanyang pagkain, isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga restaurant na nakuha niya para punan ng puwang na iniwan ng pagmamahal ng kanyang anak? O sa pagbawi niya sa kanyang dangal, tuluyan na niyang naiwan ang kanyang kaluluwa sa gitna ng mapait na pagtataksil na ito. Nang makarating sa loob ng kwarto, mabilis niyang inilock ang pinto. Inilabas niya ang isang lumang litrato nila ni Clara mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang bawat paghaplos niya sa mukha ng anak sa litrato ay tila isang panalangin. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na upang pabilisin muli ang tibok ng kanyang puso. Nagsisimula na silang magduda sa Boracay. Maghanda ka na. Pagpog. Hindi ko kailangan ng nanay na magnanakaw, ma. Hiyang-hiya na ako sa lahat. Ang tinig ni Clara ay tila isang matalim na bubog na bumuon sa puso ni Winona, sapat na upang mapatid ang hiningang kanina pa niya pinanghahawakan. Nakatayo si Winona sa tapat ng saradong pinto ng silid ng anak. Hawak ang isang lunchbox na naglalaman ng paboritong adobo ni Clara. Isang luto na inabot niya ng madaling araw upang maging malambot at saktong-sakto ang lasa. Ang bawat hiwa ng karne ay hinaluan niya ng panalangin, umaasang sa pamamagitan ng pagkaing ito, maramdaman ng anak ang katotohanang hindi niya pa pwedeng sabihin. Ngunit ang pinto ay nanatiling nakasara. Ang lamig ng kahoy na nakalapat sa kanyang palad ay tila kapareho ng lamig na bumabalot sa buong mansyon. Naramdaman ni Winona ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang masukal na daan. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin kay Clara na ang bawat pirma niya sa dokumento ng kasalanan ay isang kalasag upang hindi madamay ang pangalan ng dalaga. Nais niyang ipaliwanag na ang pagtanggap niya sa dumi ng mga De Vega ay ang tanging paraan upang mabigyan si Clara ng isang bukas na hindi kailangang dumanas ng hirap. Ngunit nanatiling pipi ang kanyang mga labi. Ang sakripisyong ito ay kailangang maging tahimik, kailangang maging madilim hanggang sa dumating ang tamang panahon. Anak, ilalagay ko na lang dito sa labas ang baon mo. Ang mahinang tugon ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Mag-ingat ka sa school. Dahan-dahan niyang inilapag ang lunchbox sa sahig. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat patak na gustong kumawala ay tila isang pagtataksil sa kanyang ipinangakong katatagan. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang bumukas ang pinto. Lumabas si Clara, suot ang kanyang school uniform na dati ay si Winona ang maingat na nagpaplansa. Ngunit sa halip na kunin ang pagkain, nilagpasan lamang ito ng dalaga. Ang dulo ng sapatos ni Clara ay bahagyang tumama sa lunchbox, dahilan upang tumagilid ito ng bahagya sa sahig. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Winona na ang medyas ni Clara ay may maliit na butas sa sakong. Isang maliit na detalye na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng galit si Clara, ay kanya pa ring munting sanggol na kailangang alagaan. Nang walang pag-aalinlangan lumuhod si Winona sa sahig, hindi upang mamalimos ng tawad, kundi upang abutin ang paa ng anak. Clara, sandali. Ang medyas mo, ang bulong niya habang sinusubukang ayusin ang tela. Huwag mo akong hawakan, ang pagalit na bulyaw ni Clara habang mabilis na binabawi ang paa. Ang mga kamay na yan ang ginamit mo para magnakaw. Di ba yan ang mga kamay na sumira sa buhay natin? Tumakbo palayo si Clara, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa hagdan ay tila mga dagok sa bawat baitang ng pag-asa ni Winona. Naiwang nakaluhod si Winona sa pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa malamig na sahig. Doon sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Ang kanyang mga balikat ay nayuyuko sa bigat ng isang kasalanang hindi kanya sa isang puot na hindi nararapat sa kanya. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bato, masakit, matigas, at hindi malunok. Isang matalim na halakhak mula sa dulo ng pasilyo ang bumasag sa kanyang pighati. Si Alejandro, nakasuot na ng kanyang mamahaling suit, ay nanonood sa kanya. Magandang tanawin, Winona.
Ang sabi ni Alejandro habang naglalakad palapit ang bawat hakbang nito ay tila isang panunuya. Ang galing mong umarte. Kahit ang sarili nating anak nandidiri na sa iyo. Iyan ang mangyayari kapag pinili mong kalabanin ang pamilyang nagpakain sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Winona. Pinunasan niya ang kanyang muka at hinarap ang asawa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ngayon ay tila dalawang matigas na batong hiyas. Hindi ko kinakalaban ang pamilya Alejandro, ang malamig niyang sagot. Pinoprotektahan ko lang ang natitirang piraso ng katinuan sa bahay na ito. At tandaan mo, ang taong nakaluhod ay may mas malinaw na paningin sa mga bagay na nasa ibaba. Sa mga duming itinatago mo sa ilalim ng iyong mga paa, nawala ang ngiti sa mukha ni Alejandro. Akma sana itong magsasalita nang biglang tumunog ang intercom sa buong bahay. Ang boses ng security guard sa gate ay puno ng pagkabahala. Sir Alejandro Doña Remedios, may mga tao po sa labas. Marami po silang dalang camera at placard. Isinisigaw po nila ang pangalan ni Ma'am Winona. Tinatawag po siyang magnanakaw ng bayan. Naramdaman ni Winona ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang iskandalong akala niya ay nasa loob lang ng mansyon ay tuluyan ng kumalat sa labas. Ang galit ng publiko ay nandito na at ang kaisa-isang taong target nito ay siya ang babaeng nanahimik para sa lahat. Nabalik ang tingin niya kay Alejandro. Isang mapanirang ngiti ang muling gumuhit sa mukha ng asawa. Mukhang dumating na ang iyong mga tagahanga, Winona. Handa ka na bang lumabas at harapin ang mundong binuo ko para sa iyo? Magpakasaya ka sa paraisong binuo mo sa ibabaw ng aking mga luha, Alejandro. Pero tandaan mo ang tubig sa Boracay ay hindi sapat upang hugasan ang dumi sa iyong mga kamay. Ang boses ni Winona ay nanatiling kalmado habang pinapanood niya ang kanyang asawa na nag-iimpake ng maleta. Ang silid na dating puno ng init at pagmamahalan ay tila naging isang malamig na kwarto sa morgue. Ang bawat polo na itinitiklop ni Alejandro, ang bawat pabango na inilalagay nito sa bag, ay tila mga huling piraso ng isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Sa labas naririnig pa rin ang mga sigaw ng mga tao sa tapat ng gate, ang mga busina ng sasakyan ng media na tila mga gutom na hayop na naghihintay ng biktima. Business trip, Winona. Business trip ang sasabihin mo kay Clara. At sa media kapag nagtanong sila, ang sabi ni Alejandro habang isinusuot ang kanyang mamahaling shades. Ang kanyang mukha ay maliwanag, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa na tila ba wala siyang iniwang pamilyang gumuho sa likuran niya. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng litrato ng dagat para naman hindi ka masyadong malungkot sa loob ng kulungan mo rito. Huminga ng malalim si Winona. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagtitimpe. Nais niyang sumabog, nais niyang sabunutan ng asawa at isigaw ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa villa na binili nito para sa kanyang kabit. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa gilid ng kama, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Winona kay Alejandro. Sa huling pagkakataon, inayos niya ang kwelyo ng polo nito, isang kilos na 18 taon niyang ginagawa ng may pagmamahal. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang mga daliri ay hindi naghatid ng init, kundi ng isang mensahe ng katapusan. Isang marahang haplos sa tela, isang tahimik na pamamaalam sa lalaking dati niyang itinuring na mundo bago niya ito tuluyang bitawan sa kailaliman ng kanyang puot. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan sa Boracay, Alejandro. Ang bulong ni Winona, ang kanyang mga mata, ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng asawa. Dahil pagbalik mo, baka hindi mo na makilala ang bahay na iniwan mo. Tumawa lang si Alejandro, isang tawang puno ng kayabangan. You're getting dramatic, Winona. Masanay ka na sa dilim dito, habang ako magbibilang ng alon kasama ang tunay na nagpapasaya sa akin. Kinuha ni Alejandro ang kanyang maleta at mabilis na lumabas ng kwarto. Narinig ni Winona ang tunog ng mabibigat na hakbang nito sa pasilyo, kasunod ang marahang pagsara ng pinto sa ibaba. Mula sa bintana nakita niya ang isang itim na SUV na may madilim na tint na dahan-dahang lumabas sa back gate ng mansyon, umiiwas sa nagkakagulong media sa harap. Ang pag-alis ni Alejandro ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa buong bahay. Ang mansyon na dati ay puno ng buhay
ay tila naging isang malaking libingan. Dahan-dahang naglakad si Winona patungo sa master bathroom. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang tubig. Pinanood niya ang malinis na tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay, tila sinusubukang hugasan ng alaala ng haplos ni Alejandro kanina. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahiyaing Winona na laging sumusunod. Ang babaeng nasa salamin ay may mga matang tila apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat ng dumi sa kanyang paligid. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa loob ng kanyang damit. Isang bagong mensahe ang bumati sa kanya. Hindi ito mula kay Mateo, kundi isang notification mula sa isang credit card account na lihim niyang kinokontrol. Isang malaking transaksyon ang pumasok, isang dinner reservation sa isang pinakamahal na restaurant sa Boracay sa ilalim ng pangalan ni Alejandro at ng isang Miss Clara Rose. Naramdaman ni Winona ang isang mapait na ngiti na gumuguhit sa kanyang mga labi. Habang iniisip ni Alejandro na siya ay nagtatagumpay, hindi niya alam na ang bawat hakbang na ginagawa niya ay nakaplano na sa loob ng chessboard ni Winona. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Yaya Loring ang mukha ay puno ng takot. Ma'am Winona, si Doña Remedios po. Pinapatawag kayo sa silid niya. May dala po siyang mga bagong dokumento. Sabi niya kailangan niyo raw pirmahan ang paglilipat ng lahat ng insurance policies niyo sa pangalan ni Sir Alejandro bago matapos ang araw na ito. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang ganid ng pamilyang ito ay wala talagang hanggan. Hindi pa sapat na ninakawan siya ng dangal ngayon, ay pati ang kanyang kinabukasan at seguridad ay nais nilang kunin. Sabihin mo sa kanya susunod ako. Ang malamig na sagot ni Winona. Pagkaalis ni Yaya Loring, mabilis na binuksan ni Winona ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard. Sa loob ng ilang minuto, isang mensahe ang ipinadala niya kay Mateo. Nagsisimula na silang kumuha ng higit pa sa napagkasunduan. Ilabas mo na ang unang alas natin. Ngayon na. Isang malakas na tunog ng kidlat sa malayo ang tila sumagot sa kanyang panawagan, kasunod ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan, na tila gustong lunurin ang buong lungsod. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang screen ng kanyang laptop, kung saan isang folder na may pamagat na D. Vega exposed, ang handa ng isend sa lahat ng pangunahing news outlets sa bansa. Pati ba naman ang mga litratong ito, Winona? Akala mo ba ay may puwang pa ang isang magnanakaw sa pader ng mga De Vega, ibaba mo yan? Ngayon din. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Nakatayo ang matanda sa dulo ng hagdan, ang kanyang baston ay mariing nakadiin sa alpombra, habang pinapanood si Winona na dahan-dahang binababa ang isang malaking portrait mula sa pader. Ito ang portrait na kinuha noong ika-10 anibersaryo nila, isang masayang Winona, isang nakangiting Alejandro, at isang batang Clara na nakaupo sa pagitan nila. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Winona ang mabigat na frame, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naramdaman niya ang lamig ng salamin sa kanyang balat, tila isang yelo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang mga alaala. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Ang portrait na ito ang huling simbolo ng pamilyang pinangarap niyang buuin, ang pamilyang inakala niyang tunay, ngunit ngayon ay tila isang marupok na ilusyong naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang hungkag na tambol na tumitibok ng walang buhay sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagang semento sa kanyang baga. Ito ba ang halaga ng 18 taon? Isang bakanting pader at isang pangalang tila abo na tinangay ng hangin. Huwag kayong mag-alala, Mama. Ang mahinang sagot ni Winona, hindi tinitingnan ang matanda. Nililinis ko lang ang mga puwang na hindi na nararapat punan. Ang dumi ay dapat talagang alisin, hindi ba? Mabuti at alam mo ang lugar mo, ang tugon ni Remedios sabay lapit. Inilapag nito ang mga insurance documents sa ibabaw ng console table. Pirmahan mo na ang mga ito. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya.
Ang seguridad ni Alejandro, ang prioridad dito hindi ang iyong damdamin. Hindi kumibo si Winona. Dahan-dahan niyang inilapag ang portrait sa sahig, ang likod nito ang nakaharap sa kanila. Sa bawat paggalaw niya, tila binubura niya ang isang kabanata ng kanyang buhay. Pagkaalis ni Doña Remedios, nagsimula na si Winona sa kanyang silent purge. Pumasok siya sa master bedroom at binuksan ang malaking aparador. Hindi siya kumuha ng mamahaling alahas o mga designer bags. Sa halip, kinuha niya ang mga lumang damit ni Clara, noong sanggol pa ito isang maliit na puting sapatos na may borda ng bulaklak. Isang golden moment ang naganap ng haplusin niya, ang malambot na tela, tila nararamdaman pa niya ang amoy ng kanyang anak noong ito ay wala pang muwang sa lupit ng mundo. Maingat niya itong itinalok, bawat tupi ay puno ng pag-iingat, tila itinatago niya ang natitirang kabutihan ng nakaraan sa loob ng kanyang maleta. Naglakad siya patungo sa kusina at kinuha ang isang makapal na notebook, ang kanyang diary of labor. Dito nakasulat ang bawat putahe. Na paborito ni Alejandro, ang mga schedule ng gamot ni Doña Remedios, at ang bawat sentimong ginastos niya sa loob ng 18 taon. Kumuha siya ng isang pulang ballpen at nagsimulang magguhit ng malalaking X sa bawat pahina. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang huling pamamaalam sa pagiging martir. Lao động ng tôi đã nuôi sống ngôi nhà này. Sự ra đi của tôi sẽ trả nó về đúng giá trị thật. Một nam mộ hoang phế. Ang bulong niya sa kanyang sarili habang isinusulat ang huling pangungusap sa likod ng notebook. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig niya ang mabilis na pagtakbo ni Yaya Loring patungo sa kanya. Ang mukha ng matanda ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ma'am Winona, ang media po. May lumabas na balita sa internet. Ang mga dokumento ng De Vega Foundation na isa-publiko na po lahat. At hindi lang yan, pati ang mga litrato ni Sir Alejandro sa Boracay. Kumakalat na rin, nanigas si Winona. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang ito ang hudyat ni Mateo, ngunit may mali. Masyadong maaga, masyadong marahas ang paglabas ng balita. Nasaan si Doña Remedios? Ang tanong ni Winona, ang boses ay puno ng kaba. Nasa sala po nanonood ng balita. Pero ma'am, may mga pulis na po sa labas ng gate. Sinasabi nilang kailangan nilang pasukin ang mansyon para sa isang urgent investigation tungkol sa tax evasion. Naramdaman ni Winona ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang plano niya para sa isang tahimik na paglisan ay tila dinurog ng isang mas malaking puwersa. Sino ang tunay na naglabas ng balita? At bakit tila pati siya ay kasama sa mga pangalang may warrant of arrest? Isang malakas na kalampag mula sa pinto ng sala, ang tila naghudyat ng simula ng katapusan. Ang katahimikan ng mansyon ay tuluyan ng bumasag. Momente. Hindi kita sinagip, Winona. Ginamit lang kita para masunog ang buong kahariang ito hanggang sa maging abo. Ang boses ni Attorney Mateo sa kabilang linya ng telepono ay hindi na ang malumanay at mapagkakatiwala ang boses na nakasama ni Winona sa loob ng 6 na buwan. Ngayon ito ay kasing talim ng isang labaha malamig at walang bakas ng pakikiramay. Sa labas ng bintana, ang asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagpapakitang gilas sa pader ng mansyon, habang ang tunog ng kanilang mga sirena ay tila mga hiyaw ng mga halimaw na nagugutom sa katarungan. Nakalapat ang likod ni Winona sa malamig na pader ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Hawak niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang bawat hapdi na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lalaking itinuring niyang tanging kakampi, ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa na makakaalis siya sa impyernong ito, nang may dangal ay siya palang humukay ng mas malalim na hukay para sa kanya. Bakit, Mateo? Ang halos pabulong na tanong ni Winona, ang kanyang tinig ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng tiwala ko. Akala ko naiintindihan mo ang paghihirap ko. Ang paghihirap mo ay maliit na bagay kumpara sa 30 taon ng pagkakait sa akin ng aking pangalan. Ang sagot ni Mateo, may himig ng pagngangalit sa bawat salita. Ipinasa ko na ang lahat ng dokumento ng tax evasion sa Bureau of Internal Revenue at sa kapulisan. Pero ginawa ko iyon sa ilalim ng pangalan mo, Winona.
Ikaw ang whistleblower, pero ikaw din ang lumalabas na utak ng lahat ng illegal na transaksyon ni Alejandro dahil ikaw ang treasurer. Gusto kong makita silang bumagsak at kung kailangang madamay ka para matiyak na wala silang takas gagawin ko. Naramdaman ni Winona ang unti-unting pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, tila ang buong silid ay umiikot sa isang marahas na sayaw ng pagkakanulo. Ang bawat tulong ni Mateo noon, ang mga payo, ang mga plano, ang mga dokumento, ay mga pain lamang upang mas mabilis niyang mabitag ang pamilya De Vega. Sino ka ba talaga, Mateo Kenny? Ang tanong ni Winona habang ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Ako ang anak na itinago, Winona. Ako ang bunga ng pagkakamali ni Doña Remedios na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang revelasyon ni Mateo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Winona. Ako ang anak na iniwan niya sa isang ampunan para lang mapanatili ang dangal ng mga De Vega. At ngayon gagamitin ko ang lahat ng itinuro niya sa akin, ang kawalan ng puso, para wasakin siya. Isang golden moment ang naganap nang mapatingin si Winona sa kanyang mga palad. Ang mga palad na ito na punong-puno ng kalyo sa pagtatrabaho para sa pamilyang De Vega, ang mga palad na humahaplos sa buhok ni Clara gabi-gabi ngayon, ay tila may bahid ng madilim na tinta ng pagkakasala. Naramdaman niya ang matinding pait sa kanyang dila, isang lasa na tila lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng pagtitiwala niya kay Mateo ay naging mga tinik na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig niya ang malakas na kalabog sa pintuan sa ibaba, kasunod ng mga sigaw ng mga pulis na nag-uutos na buksan ang mansyon. Sa gitna ng gulo, narinig niya ang boses ni Doña Remedios na sumisigaw, puno ng takot at galit, isang tunog na hindi niya akalaing maririnig mula sa matatag na matanda. Winona, makinig ka, ang huling sabi ni Mateo bago nito putulin ang linya. Sa loob ng 10 minuto, papasok sila sa kwarto mo. May dalawa kang pagpipilian: sumuko at aminin ang lahat para maligtas si Alejandro, o tumakbo at hayaang ang buong mundo ang humusga sa iyo. Alinman sa dalawa, panalo na ako. Naiwang nakatitig si Winona sa kanyang telepono, ang screen nito ay unti-unting nagdidilim. Sa labas ng kanyang pinto, narinig niya ang mabilis na mga hakbang patungo sa kanyang silid. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kapalaran. Naisip niya si Clara. Naisip niya ang anak niyang maaaring mawala sa kanya habang buhay dahil sa isang laro na hindi niya naman ginusto. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung si Mateo ay isang manlalaro, kailangan niyang ipakita na siya ay hindi lang basta isang piyesa sa board. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang maruming apron at hinarap ang pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon nang may kakaibang ritmo, isang ritmo ng pakikipaglaban. Lahat ba ng pag-aalaga mo sa akin, ma, ay bayad sa lalang dahil kriminal ka? Ang boses ni Clara ay tila isang malalamig na patak ng asidong tumama sa puso ni Winona, sapat na upang mapatid ang huling hibla ng kanyang katatagan. Nakatayo ang kanyang anak sa gitna ng silid, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga dokumentong ipinadala ni Mateo, mga papel na may pirma ni Winona, mga transaksyong nagpapatunay na siya ang utak ng tax evasion at money laundering ng pamilya De Vega. Sa labas, ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa hagdanan ay tila mga dagok ng martilyo sa kabaong ng kanyang dangal. Naramdaman ni Winona ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila punong-puno ng bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nagliligpit ng mga alaala ngayon ay tila naninigas sa lamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng pagkakanulo mula sa asawang minahal niya, sa biyenang pinagsilbihan niya, at sa tanging taong akala niya ay sasagip sa kanya. Clara, hindi totoo ang nakikita mo. Ipinatitigpit lang sa akin yan. Ang pagsusumamo ni Winona, ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Proteksyon? Manakapangalan sa akin ang trust fund na galing sa nakaw na pera. Ang sigaw ni Clara, ang mga mata ay puno ng luha at matinding pagkadismaya. Ginamit mo ako para itago ang dominyo ni Papa. I hate you, I hate being a De Vega.
Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kailaliman ng tiyan ni Winona, isang pakiramdam ng pagkasira na higit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 18 taon, ang pagtitiis sa panglalait ni Doña Remedios, ang pagpikit sa mga pagtataksil ni Alejandro ay gumuho sa harap ng galit ng kanyang anak. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang bumukas ng marahas ang pinto. Ngunit hindi mga pulis ang pumasok kundi si Doña Remedios. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na ngayon lang nakita ni Winona. Nasaan ang mga dokumento, Winona? Ang tanong ni Remedios, ang boses ay nanginginig. Ang mga papel na hawak ni Mateo. Nasaan ang kopya? Tumingin si Winona sa kanyang biyenan. Sa gitna ng gulo na alala niya ang boses ni Mateo sa telepono. Ako ang anak na iniwan niya sa isang ampunan. Ang lihim na ito ang madilim na bahagi ng nakaraan ni Doña Remedios. Ang siyang naging mitya ng pagsabog na ito. Alam ko na kung sino siya, Mama. Ang malamig na sabi ni Winona, ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. Alam ko na kung bakit galit na galit si Mateo sa inyo. Ibinabalik niya lang ang bawat sakit na ibinigay niyo sa kanya noong ipinagpalit niyo siya sa dangal ng pamilyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios. Napasandal siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang baston ay muntik ng malaglag. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang matriarch ng mga De Vega ay mukhang isang sawing matanda na hinahabol ng sariling multo. Hindi siya maaaring bumalik, ang bulong ni Remedios. Pinatay ko na ang nakaraang iyon. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Winona ang refleksyon nilang tatlo sa malaking salamin ng kanyang aparador, si Remedios. Nadurog ang nakaraan, si Clara. Nawasak ang kasalukuyan. At siya, si Winona, na tila isang aninong wala ng patutunguhan. Ang tatlong henerasyon ng mga babaeng De Vega ay tila mga bilanggo sa loob ng isang gintong hawla na sila rin ang gumawa. Narinig ang malakas na sigaw mula sa ibaba. Pulis, buksan ang pinto. May warrant of arrest kami para kay Winona De Vega at Alejandro De Vega. Humarap si Winona kay Clara. Nais niyang yakapin ang anak. Nais niyang sabihing lahat ay magiging maayos. Ngunit alam niyang iyon ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Kinuha niya ang envelope mula sa kamay ni Clara. Sa loob nito may isang maliit na susi at isang sulat na may sulat kamay ni Mateo. Para sa tanging tao na marunong magmahal sa bahay na ito, gamitin mo ang susi sa dulo ng pasilyo. Naramdaman ni Winona ang biglang pagbuhos ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Hindi pa tapos ang laban. Kung si Mateo ay ang anak ng dilim, kailangan niyang maging ang liwanag na tatapos sa sumpa ng pamilyang ito. Clara, sumama ka sa akin. Ang utos ni Winona, ang kanyang boses, ay naging matigas at puno ng awtoridad. Kung gusto mong malaman ang totoo, kailangang makaalis tayo dito bago tayo tuluyang ibaon ng mga pulis at ng lolo mong si Mateo. Maanong nangyari, si Papa ba yun? Ang tanong ni Clara ay punong-puno ng panginginig, ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na anumang sandali ay magkakapira-piraso. Ang putok ng baril na umalingaw-ngaw mula sa labas ay tila isang malakas na hampas na nagpatigil sa oras sa loob ng mansyon. Naramdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat balahibo niya ay tumayo sa tindi ng kaba. Ang amoy ng pulbura na tila dinala ng hangin ay humalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Doña Remedios. Isang nakakasuka at nakakahilong kombinasyon. Napaupo si Doña Remedios, sa sahig ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang matatag na reyna ng mga De Vega ay gumuho na. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila nakikita ang lahat ng kanyang mga kasalanan na dahan-dahang lumalabas mula sa mga anino. Alejandro, ang anak ko. Ang pabulong na hiyaw ni Remedios, ang boses, ay wala ng awtoridad, tila isang batang nawawala sa dilim. Clara, huwag kang titingin sa bintana, halika rito. Ang sigaw ni Winona ay puno ng desperasyon. Hinihila niya ang anak patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan matatagpuan ang isang maliit at lumang pintuan na halos hindi napapansin dahil sa kapal ng wallpaper. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na isinususi ang ibinigay ni Mateo. Isang matalim na tunog ng pag-ikot ng lock ang narinig
at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok sila sa isang silid na tila isang archive ng mga sikreto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanila. Doon sa ibabaw ng isang maliit na desk ay nakapatong ang isang asul na folder na may nakasulat na ang tunay na pamana. Ano ito, bakit tayo narito? Ang tanong ni Clara habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang galit niya kanina ay napalitan na ng matinding kalituhan. Binuksan ni Winona ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat salita. Isang golden moment ang naganap nang makita niya ang isang sulat kamay na pag-amin ni Doña Remedios, 30 taon na ang nakalilipas. Hindi lang ito tungkol kay Mateo. Nakasulat doon na ang lahat ng yaman ng mga De Vega ay galing sa isang huwad na testamento at ang tunay na tagapagmana ng lahat ng lupain at negosyo ay ang kaisa-isang kapatid ni Remedios na namatay sa isang aksidente, ang ama ni Mateo. Naramdaman ni Winona ang isang mapait na realisasyon. Ang pagtataksil ni Mateo sa kanya ay hindi lang basta paghihiganti. Inilagay siya ni Mateo sa gitna ng gulo upang magkaroon siya ng legal na dahilan na pasukin ang mga lihim na vault ng mga De Vega. Ginamit siya ni Mateo bilang susi. Ngunit sa loob ng folder, may isa pang dokumento, isang deed of assignment na nakapangalan kay Winona at Clara. Binigay niya sa atin ang lahat. Ang bulong ni Winona. Mateo, ginawa mo kaming kalasag para sa sarili mong gera. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig ang malakas na kalabog sa pintuan ng silid. Winona, Clara, buksan niyo ito. Ang boses ay mula kay Alejandro, ngunit ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang mapagmataas na asawa. Ito ay boses ng isang taong sawi hingal na hingal at puno ng takot. Tulungan niyo ako, ang mga pulis. Binaril nila ako sa balikat. Hindi ako makatakas. Tumingin si Winona sa pinto. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ang lalaking nagnakaw ng kanyang dangal, ang lalaking nagtapon sa kanya sa apoy, ay ngayon ay humihingi ng saklolo sa mismong babaeng sinira niya. Si Papa? Ang pagsusumamo ni Clara ang kanyang mga mata, ay nagtatanong kung dapat ba silang tumulong. Huminga ng malalim si Winona. Hinawakan niya ang folder ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa labas naririnig na niya ang mga yabag ng mga pulis na paakyat na sa ikalawang palapag. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang desisyon. Hindi na tayo ang magliligtas sa kanya, Clara. Ang malamig na sabi ni Winona habang nakatitig sa pintuan. Ang katarungan na ang gagawa niyan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit hindi si Alejandro ang pumasok. Isang pangkat ng mga pulis kasama si Mateo na may suot na malamig na ngiti ang bumungad sa kanila. Sa likod nila nakita ni Winona si Alejandro na nakaposas may benda sa balikat na punong-puno ng dugo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang pilit na iniiwas ang tingin sa asawa at anak. Nahanap mo rin ang kailangan mo, Winona, ang sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Ngayon oras na para tapusin ang palabas na ito. Naramdaman ni Winona ang biglang paghigpit ng hawak ni Clara sa kanyang kamay. Ang presensya ni Mateo ay tila isang aninong bumabalot sa buong silid puno ng panganib at hindi masabing motibo. Pumili ka, Winona. Kalayaan ninyong mag-ina kapalit ng folder na yan o mabulok kayong lahat sa bilangguan kasama ang asawa mong walang silbi. Huwag mong sayangin ang pagkakataon dahil hindi ako madalas maging mabait. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng maliit na silid. Isang tinig na walang bakas ng pagkakaibigang ipinakita niya noong nakaraang 6 na buwan. Nakatayo siya sa gitna ng mga pulis, ang kanyang mamahaling suit ay walang gusot kabaligtaran ng duguang si Alejandro na nakaluhod sa sahig at ni Doña Remedios na tila nawalan na ng katinuan sa labas ng pinto. Naramdaman ni Winona ang gaspang ng asul na folder sa kanyang mga palad. Ang bawat pahina sa loob nito ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Tumingin siya kay Clara na mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Naramdaman niya ang panginginig ng anak, ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang takot na kuting na naghahanap ng masisilungan. Ang bawat hininga ni Winona ay masakit, tila may mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan sa tuwing titingnan niya ang duguang balikat ni Alejandro. Ito ang lalaking nanumpa sa harap ng altar. Napoprotektahan siya, ngunit ngayon ay mukhang isang basang sisiw na humihingi ng awa sa kaisa-isang babaeng kanyang minaltrato.
Isang matinding pait ang gumuhit sa dila ni Winona. Nanuyo ang kanyang bibig at ang kanyang paningin ay tila nagdidilim sa gilid. Mateo, akala ko ba ay katarungan ang hanap mo? Ang mahinang tanong ni Winona, ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng isang tuyong balon. Pero bakit tila mas masahol ka pa sa mga De Vega, gagamitin mo ang kapangyarihan para manira ng buhay ng walang kinalaman? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Mateo. Ang katarungan ay para lamang sa mga taong may kakayahang kumuha nito. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging biktima. Ngayon ako naman ang magsusulat ng kasaysayan. Ibigay mo na ang folder, Winona. Huwag mong hayaang maging ulila sa labas ng kulungan si Clara dahil lang sa pride mo. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang bitawan ni Winona ang braso ni Clara at humakbang palapit kay Mateo. Hindi siya lumapit bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang itaya ang lahat. Sa bawat hakbang niya, tila naririnig niya ang pagguho ng bawat pader ng mansyong De Vega. Tumingin siya sa mga mata ni Mateo, hinahanap ang munting kislap ng tao sa likod ng halimaw na binuo ng puot. Ngunit wala siyang nakita kundi ang kawalan. Alam mo, Mateo, nung ibinigay mo sa akin ang susi ng silid na ito, akala ko ay tinutulungan mo akong makalaya. Ang bulong ni Winona habang itinaas ang folder. Pero nalaman ko na ang tunay na pamanang tinutukoy mo rito ay hindi ang yaman o ang lupa. Ito ay ang sumpa ng kasakiman na pumatay sa puso ni Mama Remedios na sumira kay Alejandro at ngayon ay unti-unti ring kumakain sa iyo. Dahan-dahang binuksan ni Winona ang folder at kinuha ang deed of assignment na nakapangalan sa kanya at kay Clara. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga pulis na saksi sa bawat salita, marahan niya itong pinunit. Ang bawat punit ng papel ay tila isang malakas na tunog ng paglaya sa katahimikan ng silid. Winona, anong ginagawa mo? Ang hiyaw ni Alejandro mula sa sahig, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Iyan na ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang natin. Hindi siya nilingon ni Winona. Nanatili ang kanyang tingin kay Mateo. Hindi ko kailangan ng yaman na galing sa dugo at panlilin lang. Mateo, kunin mo na ang lahat. Kunin mo ang mansyong ito, ang kumpanya, ang bawat sentimong ninakaw ng mga De Vega sa pamilya mo. Pero ang dangal ko at ang kinabukasan ni Clara hinding-hindi mo mahahawakan. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho na palitan ng isang hindi maipaliwanag na kalituhan. Hindi niya inaasahan na may taong tatanggi sa bilyon-bilyong halaga ng yaman kapalit ng isang malinis na konsensya. Pulis na rito ang lahat ng ebidensya ng tunay na may-ari ng De Vega Enterprises. Ang sabi ni Winona habang iniabot ang natitirang dokumento sa opisyal na katabi ni Mateo. Kasama rito ang mga transaksyong ginawa ni Alejandro na walang kinalaman ang pirma ko. Kung kailangan niyo akong isama para sa investigasyon, sasama ako. Pero titiyakin ko na ang bawat dumi sa pamilyang ito ay malalantad hanggang sa huling butil. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig niya ang hikbi ni Clara. Lumapit ang dalaga at niyakap siya ng mahigpit mula sa likuran. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winona ang tunay na tagumpay. Hindi sa pera, hindi sa paghihiganti, kundi sa muling pagbabalik ng tiwala ng kanyang anak. Nang dahan-dahang ilabas ng mga pulis si Alejandro, na nakaposas tumingin ito kay Winona. Isang tinging puno ng pagsisisi, pait at matinding takot. Ngunit hindi na siya tinignan ni Winona. Ang kanyang mga mata ay nakatitig na sa labas, kung saan ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng makapal na ulap. Ma'am Winona, kailangan niyo pong sumama sa presinto para sa inyong statement, ang sabi ng pulis. Sasama ako. Ang sagot ni Winona, ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Pero bago iyon, hahayaan niyo muna akong magpaalam sa bahay na ito sa huling pagkakataon. Ang akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang pirasong papel, Winona? Ang sumpa ng mga De Vega ay hindi nakasulat sa tinta. Nakasulat ito sa dugo. Ang bulong na yon ni Mateo ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa batok ni Winona, habang dahan-dahang lumalayo ang lalaki. Naiwan si Winona na nakatayo sa gitna ng malawak na pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang suot na apron. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga aninong gumagapang sa mga pader ng mansyon, binabalot ang bawat alaala ng 18 taon ng kanyang pananahimik.
Naramdaman ni Winona ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na sakuna. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang lamig ng aircon ay tila naging kasing talim ng mga kutsilyo sa kanyang balat. Tumingin siya sa bakanting pader kung saan dati ay nakasabit ang kanilang family portrait. Ang puting espasyo na naiwan ay tila isang malaking sugat na hindi na kailanman maghihilom. Dugo ang tanong na yon ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ano pa ang hindi niya alam tungkol sa pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang kabataan? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makita niya si Doña Remedios sa dulo ng hagdan. Ang matanda ay tila isang estatwa ng pighati, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston. Wala na ang mapagmataas na reyna. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng kinakain ng sariling mga lihim. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Winona sa kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat ng sakit, kinuha niya ang isang baso ng tubig mula sa gilid at iniabot ito sa matanda. Hindi ito dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagkilala na pareho silang biktima ng isang sistemang binuo sa kasinungalingan. Nang magdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Winona ang matinding panginginig ni Remedios. Isang panginginig ng isang taong alam na ang katapusan ay narito na. Tapos na ang pagpapanggap, Mama. Ang mahinang sabi ni Winona, ang boses ay puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa pagkawasak. Ang katarungang itinago niyo sa loob ng 3 dekada ay nakahanap na ng daan palabas. Hindi sumagot si Remedios. Isang dahan-dahang pagtulo ng laway mula sa gilid ng kanyang labi ang naging hudyat ng isang masamang balita. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang tumagilid at bago pa siya tuluyang bumagsak sa sahig, nasalo siya ni Winona. Isang stroke. Ang bigat ng katotohanan ay tila naging sapat upang patigilin ang daloy ng buhay sa kalahati ng katawan ng matanda. Narinig ang mabilis na pagtakbo ng mga paramedic patungo sa loob. Habang inilalabas si Doña Remedios sa isang stretcher, na natiling nakatayo si Winona sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang mga pulis na nagsisimula ng maglagay ng yellow tape sa paligid ng mansyon. Doon sa harap ng opisyal na naghihintay sa kanyang statement, inilabas ni Winona ang isang maliit na digital recorder mula sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang recorder na itinago niya sa ilalim ng mesa sa library noong gabing inamin ni Remedios ang lahat. Narito ang lahat, ang sabi ni Winona sa pulis. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ang boses ni Doña Remedios na umaamin sa krimen ni Alejandro, ang pagbabanta nila sa akin, at ang katotohanan tungkol sa tax evasion. Hindi niyo na kailangan ng pirma ko sa anumang peking affidavit. Ang katotohanan ay may sariling boses. Tumingin si Mateo mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Hindi niya inaasahan na si Winona ay may sariling baraha, isang ebidensyang hindi niya kontrolado. Ang plano ni Mateo na ibaon si Winona kasama ang mga De Vega ay dahan-dahang naglalaho. Akala mo ba ay ligtas ka na, Winona? Ang sigaw ni Mateo habang pinipigilan siya ng mga pulis na lumapit. Ang kumpanyang nakuha mo, ang De Vega Restaurants, hindi mo alam kung anong dumi ang nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon yon. Ang dugo ng tatay ko ay nasa mga kamay mo rin ngayon dahil tinanggap mo ang pamanang iyon. Naramdaman ni Winona ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya nang makita ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa labas. Mula rito ay bumaba ang isang lalaki na matagal na niyang hindi nakikita, ang abogado ng kanyang yumaong ama. Ma'am Winona, ang sabi ng abogado habang papalapit ang mukha ay puno ng pagkabahala. May kailangan kayong malaman tungkol sa tunay na dahilan kung bakit kayo ang piniling mapangasawa ni Alejandro. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang lihim na kasunduan sa pagitan ng inyong ama at ni Doña Remedios na may kinalaman sa isang aksidenteng naganap 30 taon na ang nakalilipas. Binili ako ng sarili kong ama para pagtakpan ng kanyang kasalanan. 18 taon akong naging pambayad utang sa isang krimeng hindi ko naman ginawa. Ang mga salitang iyon ni Attorney Santos ay tila isang malupit na hatol na nagpabagsak sa huling muog ng dignidad ni Winona. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang ang mga paramedic ay mabilis na inilalabas ang wala ng malay na si Doña Remedios.
Sa kabilang dulo nakita niya ang mga bakanting parisukat sa pader, mga mapuputing bahagi ng pintura, na hindi nasikatan ng araw dahil sa mga portrait na tinanggal niya kanina. Ngayon, ingit pakas na yon ay tila mga peklat ng isang nakaraang matagal nang nabulok. Naramdaman ni Winona ang unti-unting paggapang ng lamig mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abutuyo at nakakasakal. Tumingin siya kay Clara na nakatayo malapit sa bintana, yakap ang sarili habang pinapanood ang kaguluhan sa labas. Ang kanyang anak, ang tanging malinis na bahagi ng kanyang buhay, ay bunga rin pala ng isang maruming kasunduan. Isang aksidente sa kalsada, Winona. Ang pagpapatuloy ng abogado, ang boses, ay puno ng pait. Ang tatay mo ang nagmamaneho ng sasakyang nakabangga sa ama ni Mateo, at si Doña Remedios, siya ang nagbayad para manahimik ang lahat kapalit ng iyong kamay para kay Alejandro. Ikaw ang naging seal ng kanilang lihim. Isang matinding pait ang gumuhit sa dila ni Winona. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pagtitiis sa pang-aalipusta ni Remedios, ay hindi pala dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang utang na dugo. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na sumigaw na wasakin ang bawat natitirang kagamitan sa mansyong ito, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwang bato. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang mahinang tawag ni Clara. Ma, kailangan na nating umalis. Ayoko na rito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila humihinga ng kasinungalingan. Tumango si Winona. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang pighati. Kung ang kanyang buhay ay binuo sa isang dumi, tatapusin niya ito sa pamamagitan ng isang ganap na paglilinis. Sa loob ng sumunod na 4 na oras, isinagawa ni Winona ang kanyang silent purge. Kasama si Clara, inakyat nila ang bawat silid. Hindi sila nag-iwan ng kahit anong bakas ng kanilang pag-iral. Ginuho nila ang lahat ng tropeyo, kinuha ang bawat medalya ni Clara, at hinubad ang bawat kurtinang nagtatago sa dilim ng kanilang tahanan. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Winona sa silid ni Clara sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang maliit na music box sa ibabaw ng side table, isang regalo ni Alejandro noong bata pa ang anak. Hinawakan niya ito, naramdaman ang lamig ng metal bago niya ito dahan-dahang inilagay sa loob ng basurahan. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagkilala na ang bawat regalo mula sa pamilyang ito ay may kalakip na lason. Laudong nang ko ay nagpakain sa inyo, ngunit ang aking pag-alis, ang tuluyang papatay sa inyo, ang bulong ni Winona habang inilalagay ang kanyang notebook sa ibabaw ng dining table. Binuksan niya ang huling pahina ng notebook kung saan nakasulat ang lahat ng detalye ng pagpapatakbo ng bahay. Gamit ang isang makapal na pulang marker, binura niya ang bawat pangalan. Ang paboritong ulam ni Alejandro, ang oras ng gamot ni Remedios, ang listahan ng mga supplier. Sa dulo isinulat niya ang huling hatol. Ang bahay na ito ay isa ng nabaon na alaala. Walang pag-ibig na natira, tanging ang amoy ng inyong mga kasalanan. Naglakad sila palabas ni Clara, bitbit ang tig-isang maleta. Habang binabagtas nila ang pasilyo, naramdaman ni Winona ang bawat hakbang niya ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang lumang buhay. Nang makarating sila sa malaking pinto, hindi na lumingon si Winona. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay bilang asawa, ay isa na lamang ngayong malaking kabaong nagawa sa semento at bakal. Sa labas ang ulan ay tila humihingi rin ng tawad, nililinis ang bawat dumi sa kalsada. Nakatayo si Mateo sa tabi ng kanyang sasakyan, pinapanood ang kanilang pag-alis. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung nakuha ba niya ang tunay na katarungan o mas malalim na puot lamang. Saan kayo pupunta, Winona? Ang tanong ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. Wala na kayong matutuluyan. Ang lahat ng account nyo ay naka-freeze na dahil sa investigasyon. Humarap si Winona kay Mateo, ang kanyang likod. Ay tuwid ang kanyang mga mata, ay kasing linaw ng kristal. Hindi kailangan ng mansyon para mabuhay, Mateo. Ang tunay na tahanan ay daladala ko sa bawat paghinga ni Clara. Iwanan mo na kami. Nakuha mo na ang gusto mo. Ang katarungan mo ay naging kulungan na rin para sa'yo. Sumakay sila ni Clara sa isang taxi na kanina pa naghihintay. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan, tumingin si Winona sa rearview mirror. Nakita niya ang mansyon na dahan-dahang lumiliit
tila isang aninong nilalamon ng gabi. Ngunit bago pa sila makalayo, isang mabilis na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking hindi nila inaasahan, si Alejandro. Hindi siya nakaposas at ang kanyang balikat ay may benda, ngunit tuyo na ang dugo. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw puno ng desperasyon at isang uri ng puot na hindi kailanman nakita ni Winona. Kung mawawala ako, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Winona, isasama ko ang lahat ng pinangarap mo sa impyerno. Ang boses ni Alejandro ay hindi na boses ng tao. Ito ay hiyaw ng isang sugatang hayop na wala nang matatakbuhan. Sa gitna ng bumubuhos na ulan ng kalsada, ay naging isang madilim na entablado ng kamatayan. Hawak ni Alejandro ang braso ni Clara, nang may lakas na tila babaliin ang buto ng bata, habang ang kabilang kamay niya ay nanginginig, na nakatutok ang remote control sa direksyon ng kanilang pinakaunang restaurant, ang gusaling nasa kabilang panig lang ng kalsada. Naramdaman ni Winona ang biglang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang lamig ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Tumingin siya sa mga mata ni Alejandro, ang mga matang dati ay tinitingnan siya ng may pag-ibig, ngayon ay puno na ng isang uri ng kadiliman na hindi na kayang abutin ng kahit anong liwanag. Ang bawat patak ng ulan sa hood ng taxi ay tila isang mabilis na pag-agos ng oras patungo sa isang pagsabog. Isang matinding pait ang gumuhit sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Naalala niya ang unang araw na binuksan nila ang restaurant na iyon. Sila ni Alejandro magkahawak kamay, puno ng pangarap. Ngayon ang kamay na iyon ay nakahanda ng pasabugin ang lahat ng kanilang binuo. Ang miyamaing katotohanan ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Alejandro, bitawan mo si Clara. Mag-usap tayo. Ang sabi ni Winona, ang boses ay pilit na pinatatatag sa gitna ng unos. Ang kanyang boses ay hindi nanghihina, kundi tila isang matigas na bakal na humaharang sa pagitan ng panganib at ng kanyang anak. Mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan. Ang sigaw ni Alejandro habang ang ulan ay nagpapatulo ng dugo mula sa kanyang benda sa balikat patungo sa kanyang puting polo. You took everything, ang dangal ko, ang mana ko, pati ang respeto ng anak ko. Ngayon kukunin ko ang kaisa-isang bagay na natitira sa iyo, ang legacy mo. Papa, please, nasasaktan ako. Ang iyak ni Clara, ang kanyang boses, ay halos malunod sa dagundong ng kulog. Isang golden moment ang naganap nang makita ni Winona ang isang hibla ng sinulid na nakawala sa school jacket ni Clara, ang hiblang nakalimutan niyang gupitin kanina dahil sa sobrang pagmamadali. Ang maliit at hindi perpektong detalyeng iyon ang nagpaalala sa kanya na hindi pa tapos ang kanyang tungkulin bilang ina. Sa isang sandali ng hindi maipaliwanag na tapang, dahan-dahang humakbang si Winona palapit sa asawa. Hindi mo pa sasabugin ang restaurant na yan, Alejandro? Ang malamig na sabi ni Winona, ang bawat salita ay tila isang pako. Dahil kapag ginawa mo iyan, hindi lang ang negosyo ang mawawala. Mawawala rin ang huling rason kung bakit kailangan ka pang mabuhay ni Clara. Isipin mo, gusto mo bang matandaan ka ng anak mo bilang isang terorista? O bilang isang amang nagkamali pero marunong pang magmahal? Napatigil si Alejandro. Ang kanyang daliri ay nakadiin na sa pulang pindutan, ngunit ang panginginig ng kanyang buong katawan ay nagpapakita ng kanyang pag-aalinlangan. Ang gaslighting na ginagawa niya sa sarili ay tila unti-unting nabubuwag ng kalmado at matalas na pananalita ni Winona. Huwag mo akong gamitan ng psychology, Winona. I know what you're doing. Ang bulyaw niya, ngunit ang kanyang boses ay may bahid na ng pag-iyak. Binigay ko sa iyo ang 18 taon ng buhay ko, at ibinigay ko sa iyo ang bawat patak ng pawis ko. Ang ganti ni Winona, dahan-dahang lumalapit, hanggang sa nararamdaman na niya ang init ng hininga ni Alejandro sa gitna ng malamig na ulan. Kung gusto mo ng pagsabog, sige, pindutin mo. Pero titiyakin ko na sa oras na pumutok iyan, ako ang unang tatakbo papasok sa loob ng gusaling iyan. Isasama mo ako, Alejandro. Isasama mo ang babaeng kaisa-isang nakakakilala sa totoong ikaw. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig ang mabilis na paghinto ng isa pang sasakyan sa likuran nila. Si Mateo. Bumaba ang lalaki, hawak ang isang baril na nakatutok ng diretso sa ulo ni Alejandro. Bitawan mo ang bata, Alejandro. Wala ka ng takas.
Ang utos ni Mateo ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Ang mga pulis ay nasa kabilang kanto na. Isang maling galaw at sisiguraduhin kong hindi ka na makakarating sa kulungan ng buhay. Naramdaman ni Winona ang matinding panganib. Ngayon nasa pagitan siya ng dalawang lalaking puno ng puot. Ang kanyang anak ay nasa gitna ng isang madugong labanan na maaaring matapos sa isang iglap. Mamatay man ang lahat ng ilaw sa mundong ito, hinding-hindi ko hahayaang mapundi ang liwanag sa buhay ng aking anak. Ang panunumpang iyon ay tila isang banal na mantra na umuukit sa bawat himaymay ng puso ni Winona habang ang apoy mula sa sasakyan ni Mateo ay naglalagablab nagbibigay ng isang nakatatakot na kahel na liwanag sa madilim at basang kalsada. Ang init ng pagsabog ay humampas sa kanyang muka, ngunit mas matindi ang init ng kaba sa kanyang dibdib. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Winona ang aninong humablot kay Clara. Hindi ito isang kaaway, kundi si Mang Canor, ang matapat na driver ni Doña Remedios, na sa loob ng maraming taon ay tahimik na sumasaksi sa lahat ng pang-aapi kay Winona. Nakaluhod si Alejandro sa gitna ng kalsada, ang remote control ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay patungo sa isang kanal ng maruming tubig. Ang kanyang mukha ay nababalot ng abo at ulan ang kanyang mga mata ay blangko, tila ang kanyang katinuan ay sumabog kasabay ng sasakyang iyon. Ang kanyang binalak na pananakot ay nagbunga ng isang trahedyang muntik ng pumatay sa sarili niyang dugo. Clara, ang anak ko. Ang paos na hiyaw ni Winona habang pilit na tumatakbo patungo sa direksyon ni Mang Canor. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila isang pakikipagkarera sa tadhana. Ang kanyang mga paa ay may mga sugat mula sa basag na salamin, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging mahalaga ay ang marinig ang tinig ng kanyang anak. Nabalik lamang ang diwa ni Winona nang marinig niya ang mahinang ubo ni Clara sa likod ng isang malaking puno ng nara. Naroon ang bata yakap-yakap ni Mang Canor, nanginginig ngunit buhay. Ang isang golden moment ay naganap nang magtagpo ang mga mata ni Winona at ng matandang driver. Isang marahang pagtango ang ibinigay ni Mang Canor, isang tahimik na pagkilala na ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa mga dokumento, kundi sa katapatan ng mga taong itinuring nilang maliliit. Salamat, Mang Canor, maraming salamat. Ang bulong ni Winona habang kinukuha ang anak at niyayakap ito ng mahigpit. Ang bawat hikbi ni Clara sa kanyang balikat ay tila isang gamot na naghihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang dulo, dahan-dahang tumayo si Mateo mula sa gilid ng nasusunog na sasakyan. Duguan ang kanyang mukha at punit-punit ang kanyang suit. Tumingin siya kay Winona, pagkatapos ay kay Alejandro, na ngayon ay napapalibutan na ng mga pulis. Ang kanyang paghihiganti ay natupad, ngunit ang hitsura niya ay hindi hitsura ng isang nagtagumpay. Si Mateo ay mukhang isang taong nawalan ng lahat sa gitna ng kanyang pagkapanalo. Tapos na ang palabas, Mateo. Ang sabi ni Winona, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad habang nakatayo sa gitna ng ulan, yakap si Clara. Nakuha mo ang yaman, nakuha mo ang mansyon. Pero tignan mo ang sarili mo, mas naging halimaw ka pa kaysa sa mga taong kinamumuhian mo. Ang dugo ng mga De Vega ay nasa iyo rin at yan ang magiging habambuhay mong parusa. Hindi nakasagot si Mateo. Pinanood niya ang pagposas ng mga pulis kay Alejandro. Ang dating makapangyarihang asawa ni Winona ay wala ng kibo, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, tila isang rebultong gumuho sa ilalim ng bigat ng sariling kasalanan. Habang isinasakay si Alejandro sa patrol car, tumingin ito sa huling pagkakataon kay Winona at Clara. Isang tinging puno ng pagsisisipait at isang huling paalam na wala ng salitang kailangan. Humarap si Winona sa opisyal ng pulisya. Inabot niya ang recorder at ang mga dokumentong kanina pa niya itinatago sa ilalim ng kanyang jacket. Narito ang lahat, ang katotohanan tungkol sa tax evasion, ang manipulasyon ni Mateo, at ang pagtataksil ni Alejandro. Gagawin ko ang lahat ng kailangan para matapos ang gyerang ito, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Lumapit ang abogado ng kanyang ama, si Attorney Santos, at hinawakan ang kanyang balikat. Ma'am Winona, handa na ang lahat. Ang mga restaurant ay ligtas. Sa ilalim ng batas dahil sa mga ebidensyang ibinigay niyo, kayo ang mananatiling may-ari. Ang 18 taon ng inyong sakripisyo ay hindi na uwi sa wala.
Naramdaman ni Winona ang isang dahan-dahang paggaan ng kanyang dibdib. Ang nakasasakal na bigat na 18 taon niyang dinala ay tila unti-unting tinatangay ng agos ng ulan. Tumingin siya kay Clara na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at pagmamahal, isang tinging matagal na niyang hinahanap. "Uwi na tayo, ma." Ang tanong ni Clara, ang boses ay puno ng pag-asa. "Hindi na tayo babalik sa mansyong iyon, anak," ang sagot ni Winona habang pinupunasan ang basa na mukha ng dalaga. "Bubuo tayo ng sarili nating tahanan. Isang tahanang hindi gawa sa dumi at kasinungalingan, kundi sa katotohanan at pagmamahal." Habang naglalakad sila palayo, iniwan ang mga nagliliyab na alaala ng pamilya De Vega, naramdaman ni Winona ang unang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa gitna ng madilim na ulap. Ang gabi ng pagtataksil ay natapos na, at ang umaga ng kanyang muling pagsilang ay narito na. 1 taon ang lumipas. Ang amoy ng sariwang kape at bagong luto na pandesal ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin sa dalampasigan ng Batangas. Sa tapat ng isang payak ngunit eleganteng restaurant na may pangalang Ang Bagong Simula ni Winona, nakatayo ang isang babaeng may mga matang tila dagat, malalim payapa at puno ng buhay. Wala na ang mabigat na hiyas sa kanyang leeg. Ang tanging suot niya ay isang simpleng puting bestido at ang kanyang pinakatatanging hiyas, ang isang matamis at totoong ngiti. Ang sikretong vault na binanggit ni Doña Remedios, bago ito tuluyang mawalan ng kakayahang magsalita, ay hindi naglalaman ng ginto o karagdagang yaman. Sa loob niyon nahanap ni Winona ang mga liham ng kanyang sariling ama. Doon nalaman ni Winona ang katotohanan, hindi siya ipinagbili ng kanyang ama dahil sa kasakiman. Ang kanyang ama ay binalot din ng panlilinlang ni Remedios upang maniwala na ang pagpapakasal ni Winona kay Alejandro ang tanging paraan upang maligtas ang kanilang pamilya mula sa isang gawa-gawang utang. Ang vault ay naglalaman din ng ebidensya na si Doña Remedios ang tunay na may utos sa aksidenteng ikinamatay ng ama ni Mateo, at ang ama ni Winona ay ginamit lamang na panakipbutas. Sa pagkaalam ng katotohanan ito, tuluyan ng gumuho ang pader ng puot sa puso ni Winona. Hindi na siya ang bayad utang ng nakaraan. Siya ay isang biktima na natutong lumaban at manalo sa sarili niyang paraan. Nabalik ang diwa ni Winona nang marinig niya ang tawag ni Clara. Mahanda na ang table sa labas. Maraming customers ang naghihintay para sa iyong signature adobo. Lumapit si Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Nag-aaral na siya ngayon ng business management, determinadong tulungan ang kanyang ina na palaguin ang kanilang sariling negosyo, isang negosyong hindi galing sa nakaw, kundi sa bawat patak ng pawis at pagmamahal. Isang golden moment ang naganap nang magyakap ang mag-ina sa tapat ng pintuan. Ang yakap na iyon ay wala ng bahid ng pagdududa. Ito ay yakap ng dalawang pusong nahanap ang kani-kanilang kaligtasan sa isa't isa. Si Alejandro ay nananatili sa loob ng kulungan, nagsisilbi ng kanyang sentensya para sa tax evasion at tangkang pagpasabog. Sa bawat pagbisita ni Winona, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nagpapatawad, nakikita niya ang unti-unting paglambot ng puso ng lalaki. Ngunit alam ni Winona ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbibigay ng laya sa sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Si Mateo naman ay nakuha ang mansyon at ang kumpanya ng De Vega, ngunit sa bawat gabi na mag-isa siya sa malaking bahay na iyon, nararamdaman niya ang nakabibinging katahimikan. Ang yaman na kanyang ipinaglaban ay naging isang gintong hawla na walang kalaman-laman. Ang katarungan niya ay tuyo at walang lasa dahil sa huli wala siyang sinumang mapagsaluhan ng kanyang tagumpay. Si Doña Remedios ay nananatili sa isang nursing home, tahimik na nakatitig sa bintana. Ang kanyang dila ay wala ng lason at ang kanyang mga kamay ay wala ng kapangyarihan. Siya ay naging isang buhay na paalala na ang bawat imperyong itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho. Humarap si Winona sa malawak na dagat habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang haplos ng pag-asa. Ang tunay na katarungan, ang bulong ni Winona sa kanyang sarili, ay hindi nakukuha sa pagpapabagsak sa iba, kundi sa pagtayo ng may dangal pagkatapos ng bawat pagkabuwal.
Sa kanyang paghinga ng malalim na ramdaman niya ang gaan ng mundo. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging peklat ng karangalan, isang patunay na ang isang babaeng marunong magmahal, magtiis at lumaban ay hinding-hindi kailanman magagapi. Ang piging ng pagtataksil ay natapos na at ang tunay na pista ng kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahabang araw, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng bahid ng kasinungalingan. Sa bawat hampas ng alon sa pampang naroon, ang kapayapaang matagal na ipinagkait kay Winona, isang katahimikang hindi kayang bilhin ng anumang yaman ng mga De Vega. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa bawat yugto ng mahabang paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahaging ginalit at ginuhitan ni Winona ng pulang marker, ang kanyang notebook, ang tala-arawan ng kanyang 18 taong pagiging alipin sa loob ng sariling tahanan, ay tila may humahaplos din sa aking puso. Ang bawat pahinang iyon ay hindi lamang listahan ng mga putahe o gamot, kundi mga patak ng luhang nanigas sa paglipas ng panahon. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga babaeng nakararamdam na sila ay isa lamang gamit o anino sa mata ng kanilang pamilya. Ito ay isang sining na hinabi mula sa mga totoong hibla ng buhay, mga karanasang madalas nating itinatago sa ilalim ng ating mga apron, ngunit nagiiwan ng malalim na bakas sa ating kaluluwa. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winona, pipiliin niyo rin bang talikuran ang bilyon-bilyong yaman ng mga De Vega, kapalit ng isang tahimik at payak na buhay sa tabi ng dagat? O sa tingin niyo ba ay nararapat lang na kinuha niya ang bawat sentimo bilang kabayaran sa lahat ng kanyang mga luha? Napapaisip din ako habang pinakikinggan niyo ang mga huling salitang ito. Nasaan kaya kayo? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang nakapapagod na araw. Sana ay naging munting kasama niyo ako sa inyong mga gawain at nakapaghatid ng kahit kaunting lakas ng loob. Huwag po nating kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento, mag-like at i-share ang kwentong ito sa mga kaibigan ninyong nangangailangan din ng paalala na may umagang naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na unos. Ang inyong mga kwento ay mahalaga at dito laging may handang makinig sa inyo. Naway manatili kayong matatag, maging malaya mula sa mga tanikala ng nakaraan at laging piliin ang inyong sariling dangal sa bawat hakbang ng inyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-asa at pagbawi sa sarili. Pamagat ng kwento, ang piging ng pagtatraidor. Ang muling pagsilang ni Winona. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.